Magandang gabi, Middle East, lalong-lalo na here in Kuwait, at sa lahat ng members at co-admin sa The Magic of Love. Ako si Annalisa Ling Duran Cuevas as Blue Butterfly. Ito na naman po tayo sa pangalawang yugto ng ating programang pinamagatang Awit ng Alaala. Maraming ibig sabihin ang pag-ibig. Marami rin ang uri nito. At isa sa pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng isang ina sa anak. Ang ina sa pagdarasal, ang mga dalangin niya ay napakapangyarihan. Bakit? Dahil ang panalangin niya ay may kahalong pagmamakaawa na dinggin ito ng Panginoon. Lalong-lalo na kung nasa matinding pagsubok ang kanyang anak. Hindi niya inuunang ipinalangin ang kanyang kaligtasan, bagkus pinagninilayan muna niya ang dapat sabihin upang maisaayos at maging ligtas ang anak sa lahat ng oras. Ang ina kapag may pera, hindi iniisip kung magkakaroon ba siya ng bagong gamit o alahas. Una sa listahan ang pangangailangan ng pamilya. At kung may sobra, magandang sapatos at napupuso ang laruan para sa anak, ang kanyang ikasisiya. Kaya tutunghayan po natin ngayong gabi ang liham ng ating kapuso at co-admin dito sa The Magic of Love na si Hilda Budats Tuyor. Dear Blue Butterfly, 19 years old pa lang po ako nang pinasukan ko na ang buhay may asawa. Nung una barkada lang kami, hanggang sa nahulog na ang loob namin para sa isa't isa. Ayaw ng magulang ko kasi bata pa daw ako. Wala pa daw akong kamuang-muang sa mundo. Pero hindi ko pinakinggan ang aking mga magulang at sinunod ang gusto ko. At yon sa katigasan ng ulo, ako ay nabuntis. Masaya kaming namumuhay kahit medyo may araw na medyo kapos kami. Pero ang asawa ko ay malakas ang loob, masipag, subsub sa trabaho. Siya na nga ang nagturo sa akin kung paano maglinis ng bahay. Sa pagmamahalan namin, Blue Butterfly, umabot hanggang 5 ang anak namin. Pwede ng isang team ng basketball. Magluluto ako ng itlog iba't ibang klase, may nilaga, may tortillas at sunny side egg. Yan ang iba't ibang klase ng pagluluto ang gusto ng mga anak ko. Nang lumaon ang panahon habang lumalaki mga anak ko, lumalaki din ang mga gastusin. Ako at ang aking asawa nagpasya na magtatrabaho ako sa ibang bansa na sa akalang ito'y makakalutas ng aming problema. Ito pala ang dahilan sa pagkawasak sa masaya naming pamilya. Sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa bilang alila, pawis, luha at pagtitiis sa hirap hanggang makaya ko. Sa madaling salita, nagkalabuan na kami. Halos wala ng tawag, wala ng text. Isang araw may natanggap akong text sa roaming ko. Di ko makalimutan ang linyang iyon. Hanap ka na lang ng iba dyan. Meron na ako dito. In that moment, gusto kong tumalon sa 5-story building. Buti na lang, isa sa kasamahan ko, nakita niya ako. Sinabing, pakawalan mo ang isa at harapin mo ang 5. Nakalimutan kong may 5 pala akong anak na naghihintay sa pag-uwi ko. I'm sorry, Lord. I'm sorry, mga anak. Yon ang nabanggit ko nung matauhan ako sa sinabi ng kasama ko. Nagtatrabaho ako para makatapos sa 2 taong kontrata. At sa awa ng Diyos, nakatapos din ako at umuwi na ako. Nang nasa eroplano pa lang ako, hindi ko maintindihan ang aking naramdaman. Excited, masaya, malungkot, pagkabahala akong nararamdaman sa mga oras na iyon. Nang bumaba ako sa sasakyan, sumasalubong sa akin ang aking 5 anak. Halos hindi ko na sila makilala. Ang lalaki na nila at magaganda at gwapo. Kinaumagahan, pinuntahan ko ang asawa ko sa lugar nila, pero sa tabi ng simbahan sa may jug na buhol. Di ko makalimutan ang sandaling iyon. Pakawalan mo na ako, di na kita mahal. Halos lumuhod ako sa tabi ng daan
Nagmamakaawa pero ayaw na niya talaga. Yon ang huling apa ko sa lugar na iyon. I don't hate that place. Pero tuwing makikita ko kung saang banda ako halos lumuhod, nanginginig ako at dadaloy ng mga luha sa mga mata ko. Bala kong hindi na ako mangibang bansa. Pero ang 5 kong anak, lahat ay nag-aaral. Kahit nagbigay ng sustento ang kanilang ama at higit sa lahat ang mga magulang ko, pero di pa rin kasya. Saan ako kukuha ng pang-tuition, allowance, pag nakasakit ang mga anak ko at ang mga activities nila sa paaralan, bayad ng ilaw, tubig, pambili ng bigas, kulang at kapos talaga. Kaya nakapagdesisyon ako na lisanin na naman ulit ang Pilipinas at iiwan ang 5 anak ko para maibigay ko sa kanila kung ano man ang kanilang nais bilhin. 2 taon na naman ang titiisin ko dito sa ibang bansa. Kay hirap, Blue Butterfly. Wala man lang akong naipon dahil halos lahat ng sahod ko ay pinadala ko sa kanila. At halos di pa kasya. Sabi ng anak ko, kapitbahay natin ma, may laptop sila, may MP3, may Game Boy. Pero bakit ikaw wala nabili? Pero kahit masakit sa akin ang salitang iyon, binaliwala ko na lang. Nag-iisa akong binuhay ang 5 kong anak. Asawa ko di man lang nagpapadala kahit 1 kilong bigas. Kada linggo. Ilang araw akong nakakulong sa bahay, walang magawa. Naawa ako sa sarili ko kahit pang-ulam wala. Okay lang sa akin, di makakain. Ang masakit, kung nakikita ko ang mga anak ko na wala man lang maulam. Masakit bilang isang ina, Blue Butterfly, kaya sa tulong ng FB, makatext ako kahit walang load, nangutang ako sa mga kaibigan ko. Marami silang inutangan ko pero salamat sa Diyos, may nag-oo sa mga tugon ko. Malaking tulong ito sa pamilya ko. Nag-umpisa akong magtinda ng merienda. 200 pesos ang benta ko araw-araw. Kinasya ang lahat hanggang nag-umpisa naman akong maggawa ng karinderya. Nung una, maganda ang takbo, pero nagtagal, humina ang kita. Kung ano-ano na lang ang binibenta kong pagkain para lang kumita, sa ganoong paraan, maitaguyod ko ang aking 5 anak. Minsan, ako ang tinuturo sa mga bata. Ako daw ang dahilan nagkaganito kami. Para daw akong nag-tour sa ibang bansa. Konti lang daw ang pinapadala ko. Di nila alam may mga utang din akong binabayaran. Sinisigawan at minumura nila ako. Masakit, Blue Butterfly, para sa kanila ako ang may kasalanan. Kung bakit nagkaganito ang buhay nila. Ewan ko, ano pa ba ang dapat kong gawin para mabalik sa akin ang dating malambing at mapagmahal kong mga anak. Parang lumayo na sila sa akin. Wala na nga akong panahon para sa sarili ko. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanila. Tingin ng nakakilala sa akin ay akala nila ay masaya ako dahil despite sa aking problema ay nakuha ko pang magpatawa at tumawa para maibsan man lang ang sama ng loob ko. Pero ang totoo, hindi. Ito ako ngayon, nag-iisa, walang nagmamahal. Pero kahit papano, Blue Butterfly, may nakakita pa rin sa akin kahit buong araw akong subsob sa trabaho. May nanligaw sa akin. Nagtatrabaho sa Globe. Isang cable specialist. 50 years old, mabait, mapagmahal, oo aaminin ko, in love din ako sa kanya. Nakipaghalubilo siya sa pamilya ko. Medyo natanggap siya sa mga anak ko, pero sa parents ko at mga lolo at lola, hindi siya welcome. Pero I know and I feel that he's trying his best. Hanggang isang araw, habang naka-duty siya sa isang lugar, tumawag siya pagkahapon daw, ma-assign na siya sa Mindanao area. Ang buhay ko na medyo may kulay na, biglang natamlay. Wala na siya, wala na ang lalaking nagpapatibok ng puso ko. Wala na ang lalaking nagbigay ng inspirasyon ko sa pang-araw-araw kong gawain, kahit hirap at
Kahit subsob ako sa trabaho, nakuha ko pa rin ngumiti kapag naalala ko siya. Noon halos araw-araw siyang tumawag. Sabi miss na niya kami. Pero mga ilang buwan ang lumipas, parang nagbago na siya. Di na tatawag, ako na ang tatawag. At kalaunan, ang 3 number niya di na makontak. Naglaho siyang parang bula. Masakit blue butterfly para sa akin. Sa palagay ko, nasaktan siya sa banta ng mama ko. Ilibing daw siya ng buhay pag nagpunta ulit siya rito. Siguro, napag-isip-isip niya na di ako bagay sa kanya. Ang sakit, ang lungkot ng Paskong ko. Wala ng taong minahal ko ng minsan. Pero umasa ako na balang araw, uuwi siya rito pagkatapos ng project niya sa April. Sana nga God be with him na lang. Hanggang doon na lang ang liham ko, Miss Blue Butterfly. Maraming salamat at binigyan mo ng oras basahin ang liham kong ito. Sana man lang ay marinig niya o makita niya at maramdaman niya kung gaano ko pa rin siya kamahal. Isa na namang istorya ng buhay ang natapos ngayong gabi. At yun ang istorya ng buhay ni Admin Hilda Budatstoyor. At nagpapasalamat ako ng lubos na isinishare niya sa atin ang kanyang talambuhay na nakapagbagbag damdamin. At alam kong may mga tao, ina, anak na makarelate sa story na iyon. Minsan kasi, sisihin natin ang ating mga magulang sa paghihirap natin. Pero mali iyon. Sana ma-realize din natin na naghihirap din sila para sa atin. Dahil walang ina na gumagawa ng paraan para masira ang mga anak. Kundi gumagawa sila ng paraan para maitaguyod at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Dahil ang isang dakilang ina kagaya ni Admin Hilda Budatstoyor ay ang kanilang pag-ibig, ang kanilang trabaho araw-araw ay di magagaya ni numan. Ang kanilang pagmamahal ay dalisay at tapat. Kaya sana darating din ang panahon na ma-realize ng iyong mga anak, Admin Hilda, na mahalaga ka at uliran kang ina. At sana maibalik ang dating pagmamahal at malalambing mong mga anak. Yon ang ipagdarasal mo palagi sa Panginoon. Dahil walang imposible sa Panginoon kapag ang isang ulirang ina na ang humihiling. At about naman sa iyong minamahal na sabi mo ay biglang naglaho. Kung kayo'y para sa isa't isa, babalik at babalik din siya sa iyo. Huwag mawala ng pag-asa. Kaya, ipagpatuloy mo pa rin ang makulay at masaya mong buhay. Hihintayin ko ang istorya ng inyong buhay. Sana'y maengganyo din kayo na i-share dito sa amin sa awit ng alaala ang inyong makulay na buhay. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapuso sa The Magic of Love.